may ano lang, may record lang. Oo, ganun na lang. Basta may file lang tayo. Oo. Oo, ganun na lang kasi hindi tayo marunong sa sa pagkanya-kanya. Yung iba, magpipili na sa kanilang mga cellphone eh. Doon na sa cellphone yung iba. Tapos isisid na rin. Pero ang problema kasi yung signature lang. Pastor, kung sa cellphone ka pero kung ipiprint mo yun, tapos pipila pa mo, tapos signaturean mo, isi-send mo sa email, doon i-scan nila doon sa computer shop, tapos isi-send sa email. Pagpunta mo na lang dyan, mag-fill up na lang kayo. Pumapala, no? Face to face. Oo, tama. Ganun na lang. Kasi makatagal din yung signature. Oo, kaya nga. Sige po, different na lang yung form, tapos pipilapan na. Oo. Or magdala ako ng form, magdala na lang din ako, pwede rin. Good evening kay Pastor Lee. Good evening. Hindi po ba nagtuloy yung mga bago? Ay, 16 lang daw sila. Ay, 16 lang. Oo. Kaya pag-16 kasi walang commitment eh. Ano lang, kung anong gustong kung kursunada lang. Ganun lang. Oo. Pagkaya na yung topic, yun. Kasi 16 na. Yung mga naka-endorse nga, ganun din naman eh. Parang, bago ito na topic, ayaw na nila. Gusto nila yung luma na topic siguro. Maganda nga yung bago para may bagong matutunan, no? Dapat puro bago, Pastor, yung mga hindi pa namin na bago yun eh. Pero, yun gusto natin, yung iba naman, pag may narinig na hindi nila narinig noon, ay ayaw na nila. Di ba rin kay Brother Rod, certificate, diploma na lang ang hinintay niya? Yan. Sige po. Mag-start tayo. Yan, good evening kay Ate Mercy. Yan, kay Pastor Lee, good evening. Sino pa? Kay Pastor Cynthia, good evening. Yan. Alright, so start po tayo. Start natin sa prayer. Si ano na lang, Pastor Jen, hindi mo yun? 4 hour opening prayer na lang. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat po sa Panginoon sa ganitong ito. Salamat na naman po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay nagkaroon po, Panginoon, ng pribilehyo na mag-aaral sa inyong salita sa pamamagitan po ng ating instructor na si Pastor Extrañan. Salamat po at ang panalangin po namin sa inyo, Lord, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng magandang signal. Ganun din po, Panginoon, karunungan na nagkagaling po sa inyo, lalo na ang tagapagtulong, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, at anisin niyo po lahat ng aming mga antok para malinaw at mapakinggan namin ng mabuti ang inyong mga i-aaral po sa inyo, sa amin po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At ito po ang aming mga sabot dalangin through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Good evening po. Good evening. Congratulations po. So natapos natin yung
yan yung last 6 months. So, nandito na po tayo sa pang another semester po. Maraming salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-aaral. Keep on inviting din po sa mga gustong mag-aral na may, alam natin na may gustong mag-aral. I-invite po natin, i-share natin. Kahit sabihin muna natin mag-sit-in para mapakinggan nila yung presentation ng ating curriculum. Okay din po yan. Baka magkaroon ng tawag na interest. Yan, yung mayroong sumama din ng last Saturday na plano niya mag-open din ng Bible school doon sa Santol. Yun, malayo yun sa Santol. Santulan ba yun? Santol. Ganun po. So, malayo din. Santol lang yan, basta? Santol lang yan? Tama. Santol. Ayo. Mayroon kasing umaten na yung last Saturday na taga doon. Yun yung sabi niya. Sabagay, mas malayo yung mas basit, mas malapit pa rin yung Santol. Pag-isa lang daw niya doon, Pastor. Nakausap namin noong Sabado. Mag-isa lang, ayun lang, kailangan niya ng mga 15. Minimum of 15. Kung mayroong 15 doon, ay maganda. Pero kung mag-isa lang niya, dito muna. Kasi nung nakausap namin noong Sabado, nakausap namin ni Pastor Rudy, sabi niya, ako pa lang yung nakapagod yung ganitong katuruan, sabi niya. Sabagay. Baka sa pamagitan niya, makapag-encourage ng iba. Tama po. Siguro yun po ang plano talaga niya, sir. Pwede. So, ayan, sige po. And congratulations ulit sa ating lahat. So, mag-start na po tayo. Actually, continuation lang po ito, yung topic natin. Yung last semester, continuation lang po. And, sige po, mag-share screen lang po ako. Share screen. Naalala niyo kung saan tayo nag-stop doon sa lesson natin? Differences natin, about sa differences. About differences for bakit ito na yung differences meron tayong halos 300 na slides. Baka yung dispensational dito. Teka, hanapin ko muna sa limit ha. Patungkol sa Jesus Christ, dispensation. Jesus is dispensational. Ayan, ito nakita ko na. Series kasi tayo eh. Sa subject natin na yung understanding the differences or yung yun nga. Okay, so ulitin ko po, good evening. Ayan, start po tayo. Tayo po ay mag-start. Share screen. Ayan, so nakikita niyo dyan sa ano niyo? Okay po. Ayan po, Jesus is dispensational. Jesus is dispensational. Yan po ang ating pag-uusapan. Ayan. So, familiar kayo sa word dispensation, di ba? Ang word na dispensation ay iba po sa yung time o yung panahon. Okay, ang dispensation, ito ay meron tayong isang subject din na dispensation ng pag-uusapan. Ang dispensation, ito po ay galing sa Greek word na oikonomos, compound word, oikos, house, then the nomos, rule or law, house, rule,
kumbaga, or administration, economy, or stewardship sa iba. So yun po yung dispensation. Hindi po ito yung yung panapanahon na sinasabi nila. Ang word na panahon or time, yun yung tinatawag na ages or age. Ages. Ang dispensation naman ay management. Okay? Management or economy, administration. So si Jesus Christ ay dispensational. Si Jesus Christ ay dispensational. Did Jesus preach the mystery of Christ in Matthew, Mark, Luke, and John? Since siya ay dispensational, siyempre hindi. During his earthly ministry, hindi niya, alam niya yung dispensation of grace. Siyempre, alam niya po niya, pero itinuro ba niya? Hindi, kasi nga siya ay dispensational. Si Jesus Christ ay dispensational, kaya nung nag-ministry siya, kahit alam niya itong dispensation of grace, hindi niya itinuro. Ayan. Ito ay inirebelt niya kay Apostle Paul ang panahon ito. Kaya sa panahon natin ngayon, dispensation of grace ang pinag-uusapan, hindi yung dispensation under the time part or dispensation under the ages to come. Ay, napakahalaga pala, no? Maging tayo na nag-aaral, dapat tayo din ay dispensational. Hindi po natin basta-basta na ipapangaral lahat ng nasa Bible without applying dito po sa dispensational study. In 1 Corinthians 2:7, but we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Ayan, the hidden wisdom. Ay napakalaga na maunawaan natin yung dispensational study, dispensational approach. So, kaya mayroong kasabihan, maganda din yung teaching na scriptural. Mas lalong maganda kung dispensational. O ano yung mas maganda, doon na tayo, di ba? Kung maganda ang scriptural na teaching, mas maganda kung dispensational naman. At yun po yung natin, yung isang pag-aaral po natin dito. We study the Bible rightly divided in line with the dispensational study with the scripture. Kaya nga dito po sa chart natin, kung nakikita nyo, ito po yung pinaka-signature natin na sa rightly dividing group. So we are part dito po sa rightly dividing na group na kung saan we are introducing a method of right division. So kung ito ay makakatulong sa ating pag-share, pag-introduce ng Word of God na hindi tayo nahihirapan, consider po natin ang method na ito na makakatulong po sa atin. Kasi kung wala pong hindi po natin consider ang method na ito, ang tendency po sa ating pagtuturo ay maghahalo. Kaya nga may yung last Saturday ang ating topic doon is the comparative study of the Bible. So meron tayong mga parts lang na ipino-compare natin, inaaral natin yung ministry ng 12 apostles at ang ministry ni Apostle Paul. Kung wala po ito na klase ng pag-aaral, hindi natin ma-compare yun. Hindi natin malaman kung ano yung ministry ng mga apostles at ministry ni Apostle Paul without using the right division or
without using the method of rightly dividing the word of truth. Wala tayong ano dyan. Dito lang po sa ating group, pinag-aaralan ang mga tinatawag na kaibahan or distinction. Okay, mga distinction katulad ng ministry ng 12 apostle at kay Apostle Paul at the distinction between the law and grace, distinction between the kingdom gospel and the grace gospel, distinction between the earthly ministry of Jesus Christ and heavenly ministry, the prophecy and the mystery, at marami pa. Ayan. Paano po natin na malalaman na mayroon pong ganun? Using the method, ito pong method nito, rightly dividing the word of truth. So doon po natin ma-appreciate, doon natin makita, malaman, matutunan na mayroon pong ganun. And when it comes of sharing the gospel, may kaibahan din. Diba ang gospel na ini-introduce ng mga apostle during that time, ikumpara sa gospel under the dispensation of grace. Ayan, may kaibahan ang presentation, ang proseso, iba ang content o yung nilalaman. Okay? Minsan naririnig lang natin basta gospel. Ano ba yung gospel? Good news. Ano ba yung good news? Gospel. Binaligtad lang. Ang magandang tanong doon na pwede natin i-consider, ano yung laman? Ano yung content? The substance? Ano yung substance ng gospel na ipinangaral during the earthly ministry of Jesus and the ministry of the 12 apostles? Ano yung laman ng ano yung laman ng gospel? And then yung nagtuturo din si Apostle Paul, ano din ang laman or content ng kanyang ipinapangaral na gospel para makita yung distinction. Minsan ang naririnig natin, basta gospel. Yung mayroon pa nga iba siguro, baka narinig nyo rin, na isa lang ang gospel, yung buong Biblia. Genesis to Revelation, gospel yun. Isa lang. Sabihin nilang ganun. Mayroon pang iba na sabihin lang for gospel. 4 na gospel. Ano yung unang gospel? Yung Mateo. Ano yung pangalawang gospel? Mark. Ano yung pangatlo? Luke. Ano yung pang-4? Yung John. Yung books pala ginawang gospel na yung book. Kung books pa lang pagbabasya natin ng gospel, dapat 66 gospel. Kasi nga sa Bible natin, merong 66. Kasi dapat 66 gospel pala. Kung ang basihan natin ay ang 4 na libro ay for gospel. Paano nung hindi pa naisulat yung 4 na libro na yan? Walang gospel tuloy ang Bible kung gano'n. Dahil inidefine nila ng karamihan at isa din tayo sa nag-define doon. Hindi ko alam ngayon. Yung 4 na yung 4 gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, yun lang daw ang gospel sa Bible. Ibig sabihin, nung hindi pa naisulat yung 4, Genesis to Malakay, walang gospel. So, hindi po ganun ha. Matthew, Mark, Luke, and John, actually, ang gospel na pinag-usapan dyan ay yung kingdom gospel. Kingdom gospel lang po ang ini-introduce. Ni John the Baptist, start kay John the Baptist, sa Matthew chapter 3, 1 and 2, and then si Jesus Christ, chapter 4, verse 17,
23 to 25. Oh. Yan lang din na gospel at saka yung mga apostles. Doon sa Matthew chapter 10 verse 7, yan lang din na gospel ang kanilang ini-introduce at maging yung mga sila Stephen, sila Philip, at yung iba pang mga evangelist during the Acts period. Ayan. So, ulitin ko po, hindi po yung tatawagin natin na for gospel, yun po ay mga theological na lang po, tawag doon yung term. So, siguro ay pwede natin aralin pa. Ayan. Katulad ng New Testament, nag-start sa Mateo. At saka yung Old Testament, nag-start sa Genesis. So, yun yung mga mapag-usapan natin dito sa differences. Understanding the differences. Ang dami nating pwedeng pag-usapan. Kaya, tuloy-tuloy lang po tayo. Knowing versus teaching. Yes, Jesus knew it because God knew it. So, alam ng Panginoon, yung dispensation of grace, alam niya yun. Itinuro ba niya? Hindi. Kasi nga siya ay dispensational. Okay? So, dito tayo sa Isaiah 46 verse 10. Basahin lang po natin ito. Isaiah. Chapter number 46. Yan, dito po sa verse 10. 46 number 10. Declaring the end from the beginning and from ancient times. The things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Alam ng Panginoon. 2 Timothy 1:9. 2 Timothy 1 verse number 9 naman. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose, and grace which was given us in Christ Jesus before the world began. Diba? Alam ng Panginoon. Alam niya. Ephesians 3:9, ganun din. Idagdag natin yung Ephesians 3:9. Ephesians chapter 3 verse 9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Alam niya. Yes. Ganun din sa 1 Corinthians 2:7. Kaya po yung yun yung natin, yung pag-uusapan na knowing ng Panginoon, Jesus, versus naman sa kanyang pagtuturo. Ayan. So, 1 Corinthians po tayo. Verse 7. But we speak the wisdom of God in a mystery. Ayan po. Even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Ulitin po, may alam na ng Panginoon mga bagay before the world began. May programa ang Panginoon before the world began. Alam niya po yun. Ang tanong, nung siya ba'y dumating, kanyang ipinangaral yung alam niya before the world? Hindi. Okay? Ang ipinangaral niya, yung prophecy. Okay? Yung prophecy, yung mystery, hindi muna. Kaya nga siya dispensation na.
siya ay dispensational. Baka kung tayo, dahil alam natin, baka ipapangalan na natin agad, no? Siyempre, iba tayo, iba ang Panginoon. Jesus was God in Colossians 2:9, John 1:1, 5:18, 23. Dito sa 20, sabi dito, and he closed the book. And he gave it again to the minister, and sat down, and the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. Tinitignan ko siya kung bakit in-stop niya. Sa 21, anong sabi? And he began to say unto them, this day is the scripture fulfilled in your ear. Ayan. Ay, kahit sino naman magugulat doon. Na siya pala ang fulfillment ng binasa. At in-stop niya. Bakit kaya in-stop niya? Ano kayang mayroon doon sa kadugtong? Mamaya, alamin natin, ha? Yung verse na ito, yung sa Luke chapter 4:18, ito minsan kalungkot ay pinipersonalize ng iba at binabasa at sasabihin nila, the Spirit of the Lord is upon me. Ang dating parang yung siya yung fulfillment ng Espiritu. Ito po ay si Jesus Christ po. Patungkol po kay Jesus Christ ang sinasabi na ito ay hindi po pwedeng angkinin ni naman. Okay? The sinasabi nito, the Spirit of the Lord is upon me, the Lord Jesus Christ, because He has anointed me, the Lord Jesus Christ, to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are good. Ito po ay patungkol po kay Jesus Christ. Hindi po ito pwedeng i-claim ni naman ang verse na ito. Kahit siguro na nagamit din natin ito noon, pero at least ngayon, ma-realize natin, tama, si Jesus Christ pala ito. Ngayon, alamin natin kung bakit siya nag-stop. Ano ba yung kadugtong? Ano ba yung meron doon sa kadugtong? Bakit siya in-stop? Dito po sa Isaiah kasi, yung binasa niya ay galing po sa Isaiah 61. Punta tayo na sa book of Isaiah 61. Manando, the Spirit of the Lord God is upon me. Ang propesya po ito, at ang fulfillment ayun po si Jesus Christ. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to preach the tidings unto the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Number 2, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Ayan. Kaya pala in-stop niya kasi ang kadugtong pala doon is the vengeance. O di salungat na sa kanyang ministry kung babasahin niya yun kasi nga sabi niya natupad na. Itong nakasaad na sinasabi nito ay natupad na. Kaya ang first niya, kung bakit nag-stop siya, kasi ang first na gagawin niya is to save. Iligtas niya yung yung bayang Israel. At pag mag-ano siya ng magturo siya. Okay? So, sa lungat doon, kung itutuloy niya, nandun yung vengeance, the day of vengeance, ito po ay sa tribulation. Hindi pwede na habang nagtuturo siya, nagpapagaling siya, tapos at the same time, mayroong tribulation. Hindi pwede. Kaya nga siya ay dispensational. In-stop niya yun, kasi alam niya yung next.
na mangyayari. Okay? So, hindi niya tinuloy binasa. Nag-stop lang siya doon sa kanyang mission. Ayan. Okay? Nag-stop doon siya sa kung anong mission niya. Kaya nagulat yung iba, bakit nag-stop? Nag-close niya yung libro at ibinigay doon sa ministro at nagtinginan sila. Kaya sabi niya, natupad na ang nakasaad sa kasulatan. Oh. Gulat sila. He could not have reversed it. He would not have been able to accomplish his purpose. In 1 Corinthians 2, verse 8. 1 Corinthians 2, verse 8. Which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Ayan. So, ulitin ko po, ang Panginoon natin ay right division din siya. Siyempre siya yung author, rightly dividing the word of God. Siya po ay dispensational. At ganun din po, na dapat maunawaan din natin. Kaya nga, alam niya yung context. Alam niya yung contextual. Alam niya yung mission niya. Alam niya kung ano yung mangyayari in the future. Kaya, nung binasa niya na yung scripture na yun, siyempre patungkol nga sa kanya, at sinabi niya na matupad ang nakasaad ng kasulatan. At kanyang tinod ang book at ibinigay doon sa ministro. Yung iba, walang idea kung bakit. Pero siyempre, alam ng Panginoon. Okay? Alam niya eh. Alam niya yung mangyayari in the future. Siyempre, ang mission niya is to, is to preach or teach the gospel of the kingdom, and then matulungan yung mga may sakit, mapagaling, at kung ano man ang may mga karamdaman, hindi niya ibubuhos yung kanyang galit while nandun siya sa kanyang mission. So, hindi pwede kasi nga, dispensational siya. What the mystery is, versus what Jesus taught in Matthew, Mark, Luke, and John. Dito po makikita natin yung isa pang kaibahan sa Romans 16:25. Kung i-compare natin sa Acts 3:19-21, makita natin na may programa na mystery, may programa na prophet. May programa before the world, may programa since the world. Ayan. Romans 16:25. Romans 16:25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. So, may isang programa kept secret. Okay, may isang program kept secret since the world began. Mayroon naman isang program na since the world began. Acts chapter 3. Acts chapter 3, 19-21. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you from the heaven, must receive until the times of restitution of all things which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. So magkaiba ang since the world at saka kept secret since the world. Yan. So, dapat ma-recognize natin. Pero actually sa King James Version lang po natin makikita yung mayroon pong distinction. Sa ibang version,
hindi niyo po makita yung kept secret since the world at saka yung since the world began. Okay? Hindi niyo po mababasa doon. Kaya, sa King James, mababasa niyo po. Kaya sa Bible School natin, ang recommended po na version ay King James. Okay? Dito po sa Bible School natin para consistent po. The glory of Christ cross to the gospel of grace that in Galatians chapter 6:14, in 1 Corinthians chapter 2:2-5, and 1 Corinthians 1:18, and 2 po ang mga preacher introducing the gospel without the cross. Yung mga apostol. Kaya merong ano po yung gospel without the cross? Gospel of the kingdom. Kaya pag ang kingdom ang pinapangalan po natin, yun pong gospel na yan ay gospel without the cross. Okay? Hindi po ipinapangaral ang good news ng cross, ang gospel of the cross, dahil hindi nga nila naunawaan. Punta na tayo sa Luke 9, Luke chapter 9, verse number 6. And they departed and went through the town preaching the gospel and healing everywhere. And syempre, yun yung clear sa kanilang gospel. Under the kingdom gospel. So ano yung content ng kingdom gospel? Nandun yung signs and wonders. Nandun yung mga miracles. Nandun po yung healing. Nandun po yung cast outing. At nandun yung raising the dead. At the gospel of Jesus' name. Under the kingdom program, yung kingdom gospel, yun po yung content. At saka yung pagbautismo sa tubig, kasama po yan sa kingdom program. So Jesus told them very nice, they were already preaching a gospel without the cross, referring to the kingdom gospel. The kingdom gospel po, ulitin ko, it was introduced by John. So, he was the first introducing, proclaiming the gospel of the kingdom, and later on, the Lord Jesus Christ, after his baptism, he also preached the gospel of the kingdom. And even the 12 apostles, Jesus Christ told them to go and to preach the gospel of the kingdom exclusively to the lordship of the house of Israel. So present salvation to all without Israel, without covenant, without works of the law, under our dispensation, under the dispensation of grace. Hindi ang salvation natin, hindi po nakasalalay sa Israel, hindi rin po nakasalalay sa covenant of Israel, hindi rin po nakasalalay sa works of the law or the law of Moses. Okay? Ang salvation po natin ay totally by the grace of God. Hindi the mention sa 11:13, Apostle Paul, the apostle of the Gentiles. And then sa Romans 6:14, we are not under the law but under grace. And sa Titus 3:5, ganun din, hindi tayo na-face sa good works. Kaya, present salvation ay hindi na po dahilan na may Israel, may covenant ng Israel, mayroong law of Moses ang Israel. Hindi na po. Dahil ang salvation niya noon ay not ministry, his mission of confirmation. Confirmation kung ano yung promise ng Panginoon sa kanyang mga forefathers.
Sino ba itong tinatawag na circumcision na siya ay minister of circumcision? Si Jesus Christ. Okay, si Jesus Christ. Kaya ang salvation niya ay nakatuon lang po sa mga Jews that time. So, sa John 4:22, makikita natin ang kaligtasan ay sa mga Hudyo. John 4:22. We worship, we know not what we know what we worship for. Salvation is of the Jews. Ayan po yung nabanggit. Since ng Panginoon siya po ang minister the circumcision at napakalinaw din po ng salvation is of the Jews. Kaya sa Matthew 10, ang mga apostles inutusan niya na pumunta sa Israel, sa lordship of the house of Israel, kasi yan po yung mission. Dito po sa 5 and 6, this was Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans, and the not, but go rather to the lordship of the house of Israel. So before, during the earthly ministry of Jesus Christ, even the Lord Jesus Christ, He was sent exclusively to the lordship of the house of Israel. And even the 12 apostles, ganun lang din po, exclusive to the lordship of the house of Israel. Ayun po yung mission. That time, yun po ang mission ng ating Panginoon at bakit ng mga apostol. At dito po sa 1524, ganun din po sa 1828, si Jesus Christ siya'y dumating at nangaral sa Israel. Ito po actually ang kanyang pinaka-mission. Jesus taught the law for future salvation. Okay, future salvation naman. Okay, dito po sa Matthew 5, 17-18, and then sa 23, 2-3, 24-13, at ganun din sa Mark 10, 17-19, and John 5, 29. Ito po ay sa future, hindi po siya nagtuturo when he was, introducing nga doon sa kingdom gospel. So, pero, ang kanyang na-mention ay sa future. Ibig sabihin, doon na po sa ages to come. Okay? Sa ages to come. The new creator, new purpose, new destiny. No distinction, no nation in heavenly places. Okay, hindi po pinag-usapan ang nation Israel. Since na mga believers ngayon ay tinatawag body of Christ composed of Jews and Gentiles, no nation, no distinction. New destiny, okay? Hindi na ang destination doon sa destination ng Israel, doon sa kingdom. Mababago ang kanilang destiny. Ang purpose din, mababago. Ang, ang pagkatao maging new creature. Okay? So wala na pong distinction between Israel and Gentiles under this dispensation of grace. Galatians chapter 3:28. Galatians chapter 3 verse 28. There's neither Jew nor Greek, there's neither bond nor free, there's neither man nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Hindi na pinag-usapan kung anong nation. Okay? Wala nang distinction.
We are one in Christ. Our citizenship is in heaven. We're under the dispensation of the grace of God. So yan po yung mga verses, pwede yung i-review yung mga verses po natin. Jesus distinguished between Jew and Gentile, even between Israel. Noon, during His earthly ministry, mayroon pong distinction, but in our present time, no more distinction. Okay? Kundi po nangyari sa time ng ating Panginoon na may mga distinction. Yan po tatandaan sa Matthew 15:26. 15:26. But he answered and said, it is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Diba mayroong distinction? Dagdagan pa natin yung distinction. During the time of Christ, ang Jews at saka Gentile ay separated. Pero under the But Now program, no more distinction. Matthew 21:43 naman po tayo. 21:43. Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to nations, bringing forth the fruit thereof. May distinction. Ganun din sa Luke 12:24. Luke chapter 12:24. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which neither have nor house, nor barn, and God feedeth them. How much more are you better than the fowl? Alright? So, ganun po yung distinction that time. And Jesus taught Israel's kingdom come to earth and given to Israel's remnant. So, malinaw na sa ministry ng ating Panginoon, ang pinaka-concern niya ay ang mga Israelite. Dahil yun naman talaga ang purpose niya. Ang purpose talaga niya ay iligtas niyang bayang Israel. Kaya maraming verses, Matthew, Mark, Luke, and John, focusing pa rin doon sa bayang Israel. Ayan. Doon po nakapukol. Kaya nakakalungkot na kung ang doktrina ng mga believers ngayon ay founded sa Matthew, Mark, Luke, and John, nakakalungkot po. Dahil na-miss nila ang teaching para sa atin. We are under the dispensation of grace. Ang teaching po under the But Now program, ang instruction po ng mga believers ngayon ay matatagpuan doon sa writings ng apostle natin. Wala po sa Matthew, Mark, Luke, and John. Bakit wala po doon? Ang gospel po doon ay walang cross. Without the cross. Ang salvation po doon ay hindi po by grace. Okay? Dahil ang mission ng Panginoon nung siya ay dumating, iligtas niya ang bayang Israel. At i-introduce niya ang kingdom na na-improve tayo, na siya yung maghahari. Di ba, ano yun, kailangan yun during the time of the Lord Jesus Christ, ni-require po yun sa kanila. Ngayon, kung ang doktrina natin ay doon po founded sa Matthew, Mark, Luke, and John, ang tendency, kung ano yung ni-require ng Panginoon para sa Israel, alam niyo po, gagawin din natin yan. Bakit po? Dahil ang ating doktrina ay founded doon sa Matthew, Mark, Luke, and John.
nandun yung mga requirements ng Panginoon para maligtas. Nandun yung requirements ng Panginoon para ang tao ay maligtas under the kingdom. So, since na makikita natin doon, ay talagang gagawin natin yung sinasabi doon. Ito sana yung message of the cross kung doon tayo mag-base basihan natin doon sa Matthew, Mark, Luke, at John. Nawawala na po yung message of the cross. Nawawala na po yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Ng kaligtasan, ginawa na pala ng Panginoon, hindi natin tuloy malaman. Ng kaligtasan pala yung Ricardo, hindi na tuloy natin ma-acknowledge. Bakit po? Dahil doon po tayo sa Matthew, Mark, Luke, at John. Kung yan ang pundasyon natin, mawawala na itong isinulat ni Apostle Paul. Mawawala na rin yung halaga na si Pablo, yung apostol natin. Kaya kailangan talaga rightly dividing the word of truth. Rightly dividing the word of truth is the key to understanding the Bible. Dahil pag hindi natin maunawaan na ganun po, ay talaga na gagawin at gagawin natin yung required ng Panginoon sa mga apostles para sa mga isang. Jesus taught to go to all nations. Ito po after his resurrection, he was commanded the apostles to go all nations before the revelation of the mystery. Okay? Ito po sa Matthew 28:19, go unto all the world, teaching them, baptizing them. Yes. So the law is a wall between the nations. Siyempre, ang batas ay parang yung wall or pader na sa mga Himsen at Israel. He did not destroy it. Matthew 5:17. Matthew 5:17, sabi niya, think not that I have come to destroy the law, but to fulfill it. Kung siya dumating, hindi pa siya namatay. Okay? And then sa Ephesians 2:14, doon naman inabuli yung siya namatay. Ayan. So makita natin na nung hindi pa namatay ang Panginoon, ang batas ay yan pa rin ay wall. Kumbaga, panan ng mga Gentiles ay naging strangers dahil doon sa katuruan para sa kanila. Pero during the time of Apostle Paul, ay in-emphasize na inalis niya yung wall. Ephesians chapter 2, 14-15. Verse 14, for he is our peace, who has made both one, and has broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, given the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of time one new man. Ayan po. Pero nung during the time of Jesus Christ, still, nandoon pa rin yung wall. Okay? Nandoon pa rin yung wall of partition. Ayan. Ito lang ay emphasize ni Apostle Paul dahil inirebel ng Panginoon sa kanya na wala na yung distinction. Wala na yung pader, yung wall of partition. Kaya doon natin mababasa sa Ephesians chapter 2, 14-16, na yung dalawang grupo ay pinagsama. Paano nangyari yun na nagsama sila? Mabasa natin doon na inalis po yung wall of partition. Pero during the time of Jesus Christ,
even the apostles, before the revelation of the mystery, ay mayroon pa rin wall of partition. Okay? Nandoon pa rin sa ano nila, sa isip ng mga Israel, ang tinatawag na privilege, advantage, or advantages sa kanila na nandoon yung kautusan na sa kanila. Sila yung pinili. Sila yung tinatawag na holy nation. Sila yung covenant people. Pero ba yun? Nasa kaisipan nila na gano'n, kaya may distinction. Pero good news po. Nung nag-open ang Panginoon ng panibagong programa ng Apostle Paul, pinaliwanag na wala na po yun. Inalis na po yung wall of partition. Under the dispensation of grace, wala pong partition, wala pong wall. Katulad ng binanggit natin, paano kung ang doktrina natin, ang tinuturo natin ay founded on the Matthew, Mark, Luke, and John. Doon nakafocus sa Israel. Doon meron pong wall of partition. Kaya po ang iba nag-control ay ano tayo yung spiritual Israel. Doon kasi dahil ayaw nga nila unawain, aralin yung writings ni Apostle Paul na doon po napakalinaw na wala ng partition, Jews and Gentiles alike. Inalis na po yung partition, wall of partition. Pero yun nga, kung ang teaching ay doon na founded, talagang ang i-conclude na lang ng iba at tayo na lang ang spiritual Israel kasi ano na lang, kinonklode na lang na gano'n dahil hindi na unawaan yung inirevet ng Panginoon kay Apostle Paul. The dispensation of the grace of God, Jews and Gentiles alike. Yan. So, yan yung solution talaga. Right division ang pinaka-solution. Para maiwasan ng confusion, right division. Right division. So, earthly purpose is to all the world, but through Israel. Siyempre, sa Abrahamic Covenant, actually, ang mga Jews baptized through Israel. So, sa earthly purpose ng Panginoon, ay lahat. Dahil nung after the resurrection of Jesus Christ, ang mandate ay nagbago. Go unto all the world. Go unto all nations. But before his death, ano ang utos? Go unto the nation Israel. O they one group of people lang. Yun naman ay nakalink doon sa Davidic Covenant. Before siya namatay, ang gospel doon na only to the house of Israel ay nakalink doon sa Davidic Covenant dahil ang pag-uusapan doon yung paghahali ng Panginoon sa bayang Israel. Pero nung siya nag-resurrect, may tinatawag na changes. Instead na limited lang sa Israel, kahit outside Israel pwede. Ito na may nakalink sa Abrahamic Covenant. Ito na may nakalink sa Abrahamic Covenant dahil sa Abrahamic Covenant, ang Israel ma-bless muna bago ma-bless ang mga Hintil. Doon po yun naka-base. Kaya dito sa earthly purpose is to all the world, but according to Psalms 98, 2-3, Isaiah 2, magsimula muna sa Israel. Sila yung channel. Psalms 98 po tayo. Psalms 98. Yes, 2-3.
the Lord has made known his salvation. His righteousness has he openly showed in the sight of the hidden. Second time, he has remembered his mercy and his truth toward the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Ayan, through Israel. Isaiah 2 na naman po tayo. Isaiah 2. Yes. Isaiah chapter 2, 1 to 4. The word that Isaiah, the son of Amos, saw concerning Judah and Jerusalem, and it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains and shall be exalted above the hills, and all nations shall what? Flow unto it. Ayan. And then verse number 3, and many people shall go and say, come, ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people, and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Ang fulfillment po, sabi ninyo na, pero ang before the revelation of the mystery, okay, ang Panginoon, mayroon siyang mandate sa mga apostles, go to all nations. Hindi na only exclusive to the nation of Israel, kasi before his death, hindi pa siya namatay, ang kanilang mission sa house of Israel lang. Worship the house of Israel. Yun ay yun sana ang fulfillment sa Davidic Covenant kung yun ay tinanggap. Hindi. Ngayon, ang mandate ay may changes, may changes. So, ganun po. Maraming salamat sa mga humabol. Ayan, si Sister Basilia. Good evening. Si Pastor Herle sa Cagayan Valley. Good evening. Sino pang humabol? Si Sister Joby. Yeah, good evening. Sister Cheryl. Good evening. Yes. Ngayong bag na labi tayo kakapta. Diba? Salamat kang gato. Ayan. Salamat ka na kayo. Ayan. So, nabigat, we will continue nabigat our topic. And then sa Wednesday, yun po, ganun pa rin yung ating schedule. So, nakapag one semester na yung iba, pwede na sila mabigyan ng time na mag-report para di ba si brother at matutulong yan sa mga mga kasi siyempre mga inaalalay, kumbaga maganda na mayroong mag-alalay, di ba, para sama-sama tayong matuto lahat. Okay, so may mga dito, mostly kasi mga baguhan. Yung iba, graduate ng iba, ang iba dito sa atin, graduate na ng masteral sa ibang Bible school. Kaya nag-masteral ulit sila dito sa natin. Yung iba, nag-graduate ng doctorate, pero gusto nilang bumalik, pero sa masteral. Yung iba dito ay instructor na ng Bible school din. At gusto nilang matuto, maganda po yun. At yung iba ay nagpapatuloy. Kaya
dito po, ang maganda dito sa atin, magtulungan po tayo sa mga ano, kaya wag kayong, baka yung iba ayaw mag-report kasi natatakot pag may tanong. Wag kayong matakot. Okay, kasi maganda nga dito masanay kaysa labas. Oo. Tama ba yun o tama? Walang pag-ano. Tama pa rin. Tama po. Tama talaga ito. Oo. Di ba, dito sa atin, kung bakit ginawa, mayroon na tayong handout para hindi na kayo mahirapang mag-research. Yun yung naranasan namin noon, dito sa ano natin, ay hindi namin iparanas. Kasi masakit na yung ulo natin sa kaka-research pag ganun, tapos i-report pa, sasakit pa yung ulo, ay masakit na lahat. Dito po ay yung ginawa natin para smooth, mayroon na yung topic nyo, ready to ano, and then i-research nyo lang, i-explore nyo, nandun na. Nandun na po. Kaya nang bahala na, ano na, kumbaga, na-i-arrange na. Sa amin nun, hindi. Hindi ganun. Pero ngayon ay, dito sa Bible School natin, hindi na natin gagawin yung ganun. Madali na lahat ngayon, hindi gawin madali. Bakit papahirapan, no? Pwede namang maging madali. Diba? Ganun po yung ano natin. Kaya, ganun po ang gagawin natin. Ayan. Sino ba yung mga nagmasteral dito? Si Pastor James, si Pastor Herley, si Ate Janet, Pastor Dorotea, Pastor Lito. Okay? At yung iba pa na hindi na-mention. Si Sir Rod. Ayan. Okay po. Naka-screenshot niyo po yung attendance natin. Yes po. Oo. Ayan. May mga announcement, clarification, o question? Tutuloy natin bukas ha. Yung ano. So, naunawaan niya that Jesus Christ is dispensational. Mahalaga po na ano yun. Maunawaan din natin kasi ayun naman yung talagang ano, yung purpose ng pag-aaral natin. At anyway, ito po ay isi-send ko naman sa inyo pag natapos itong subject natin para pwede nyong ano, i-review. Pwede nyong i-review yung ano natin, lesson. Hindi nakapasok yung iba. Si Sir Leto, go ahead Sir Leto. Tanong ko lang, Pastor, ano ba yung grace na binabanggit ni Apostle Peter doon po sa 1 Peter chapter 1 verse 14? Ayun, grace na yun yung sa English to come na. Kasi mayroong grace under prophecy, mayroong grace under mystery, at mayroong grace na mention in every dispensation, but not the dispensation of grace. So may mga, ang grace kasi, hindi lang si Pablo ang nag-mention. Pero yung dispensation of grace, kay Pablo lang. Pero yung word na grace, kahit saan sa Bible, na-mention. Pero hindi lang dispensation of grace. Yun. Mayroon tayong lesson dyan, parang nadaanan na natin. Mayroon na tayong lesson, natapos natin yan. Pero pwede natin ulitin din. So may iba ang dispensation of grace, iba yung grace in every dispensation.
mayroong mga selected, di ba? Yung mga ilan lang nakaka-experience. Hindi lahat. Pagdating nga sa millennium, ang nakaka-experience lang ng grace ng Panginoon, yung Israel lang eh. Sa millennium, sa New Covenant. Kaya mayroong tinatawag grace, New Covenant grace na sinasabi. Yan po ay sa millennium. Doon po. Yung kayang na-mention ni Peter ay hindi yung katulad ng na-mention ni Pablo. Okay? Mayroong grace under prophecy at grace under mystery. At yan po yung na-mention ni Apostle Paul. Yan. Maraming grace. Pero iba ang dispensation of grace. Di ba mayroong iba na, ay hindi, ang grace ay noon pa, itinuturo kayo noon. Di ba, may mga narinig kayong gano'n? Tama naman, ang grace, mayroon na noon. Pero, ang sasabihin natin, yung grace ba na na-mention doon kay Noah, kay Abraham, kay David, at naman, yun ba yung dispensation of grace? Pag gano'n na, medyo mahirap na yun. Kasi dispensation, iba sa grace lang na na-mention. Kasi binigit ni Peter po kasi yung grace that is brought to you by the revelation of Jesus Christ. Pero hindi yan yung Hindi yung dispensation of grace. hindi yung dispensation of grace. Kasi mag-conflict yun kung yung na-mention ni Pedro ay i-connect natin doon sa dispensation of grace. Okay, sana kung si Pablo lang or walang inilagay doon na ang revelation of the dispensation of grace kay Pablo, pwedeng i-conclude yun na parehas. Kaso lang, ang dispensation of grace, sa kanya lang inireveal. Kay Apostol Pablo, inireveal ang dispensation of grace na yun ay mystery since the world began. So, iba yan na grace, mayroong grace under prophecy at mayroong grace under mystery. So, yung minention ni Pedro, grace under prophecy. Thank you. Yeah. So, meron tayong dyan, i-review natin yun, natakal na natin noon, grace under prophecy. So, yan natin. Para for review, or doon sa face-to-face class natin, minsan, natin. Okay. Nabigat man eh. Nabigat. Wala yung taga Cebu ngayon, no? Cebu, sa Tarlac, wala. Sa Pampanga, sa Bicol, saan pa ba yung iba? Sa Pangasinan, wala. Yung sa Pangasinan pala, sa Saturday na mag-start. Pangasinan. Pwede kayong doon pumunta, yung nasa San Fabian, pwede na Aringay. Pwede mamasyal, opening natin doon. Opening sa Pangasinan. Yan. Invite nyo yung mga kakilala nyo banda doon sa Pangasinan, San Fabian. Sige, invite nyo para kung malapit sila doon, yan, invite nyo po. Samahan nyo na lang din. Sasamahan nyo na lang, siyempre. Okay. Ang ating oras ay 10:04.
Maraming salamat po sa lahat ng mga nagstay dito po sa ating online Bible class. Bukas ulit kung wala ng clarification. Salamat kay Pastor Lito. Salamat sa ating lahat. Magandang gabi ulit. So, push na natin sa prayer kung wala ng mga clarification. Sige, request natin si Ate Janet for our closing prayer. Kung okay lang. Sige po. Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa natapos naming pag-aaral ulit. Salamat po sa biyaya na patuloy mong ibinibigay, Lord. Salamat din sa bawat isa sa amin na nandito na tinuturuan ni Pastor. Salamat, Lord, kay Pastor na nagtsatsaga na magturo sa akin. Lord, lahat, O God, ng pasasalamat ay sa inyo. And Lord, as we yung paghiwa-hiwalay namin, O Lord, sa gabing ito, be with us, Lord. As we rest tonight, O God, and as we wake up again tomorrow, God, we ask you for protection, for guidance, and Lord, be with us always, O God. Thank you so much, Lord. This is our prayer through Christ our Lord. Amen. Amen. Good night. Hindi naman Bukas ulit, bukas. Salamat po. Good night po. Nagabi na rin.